living, Miss Pia, the Queen of the Universe. Thank you for making this wonderful story. Kahit hindi ko pa siya exactly. But I'm interested to know who is Cleo, saan po siya nanggaling? So, hindi na ako lumayo pa talaga. Binase ko yung main character na si Cleo sa life story ko. Pero hindi po ito autobiography. Pagka binasa niyo siya, mapapansin niyo that it sounds so familiar kasi she has a big dream. Isa siyang frustrated model, actress. Kasama niya yung mama at kapatid niya. Tapos meron siyang estranged dad. Gusto niya patunayan yung sarili niya sa tatay niya. Gusto niya patunayan yung sarili niya sa industriya. Gusto niya talagang maging successful. Nasasali siya sa pageant. So it sounds so familiar, di ba? But then, ginawa pa natin mas may drama here and there, mas may mga nangyayari, may mas spicy, ganyan, spicier. So Cleo is loosely based on my life story, but as you go through the chapters, you will see that she goes through her own journey. So it's not me. Medyo magkaiba kami ng path na puntahan. But I'll leave that up to you guys to discover when you read the book. Alright, nakita ko rin po on your Instagram stories, you shared the journey, kung gaano kahirap, kung gaano katagal yung journey. How was it? Pwede niyo po bang i-share yung a little kwento about the journey of you writing the book? Yes, so sa mga hindi nakakaalam dito, matagal na kasing ready to bago pa mag-pandemic. Pero nasaktuhan na yun na nga nangyari yung COVID noong March 2020. Tapos we had to make a decision na ilalabas ba natin to, tapos mag-online promotion na lang tayo, or hold muna. Ang gut feeling ko talaga is hold muna. Although excited na, parang nararamdaman ko na gusto ko kasi, ito kasi yung talagang in-envision ko, yung face-to-face, makikita niyo ko, may meet and greet, may book signing, nakikita ko yung reaction ng mga tao na nakahawakan yung libro. Para sa akin, it has to be a life experience. So, mabibitin ako at sayang yung hard work kung hindi namin siya mapopromote ng maigi talaga. So sabi ko, sige maghintay muna tayo. Yung paghintay na yun, naging 2 years, naging 3 years, ganyan. Pero naging blessing in disguise naman yun. Kasi habang naghihintay kami, siya nga pumasok yung international publisher namin na Pablo. So, nagpakita sila ng interest na kunin ako at yung libro at gawing pang-international release. Yun nga, yung like na-share ko sa story ko, may mga pinago kami, mas pinaganda pa, in-improve lahat, dinagdagan ng mga Filipino elements. So mapapansin yung pagka binasa niyo siya, may mention doon ng mga tradition ng mga Pinoy, like paano ba yung mga big Filipino families. Actually, mag-uumpisa siya sa Noche Buena, ganyan. Tapos, may yung mga pagkain ng Pilipinas na mention, yung mga lugar sa Pilipinas, yung BGC, Makati, Quezon City, mga probinsya. So, ang maganda dito, parang kahit na foreigner ka, tapos hindi ka pa naman nakakapunta sa Pilipinas, basahin mo siya, mapipicture mo what it's like to be in the Philippines, kung paano makisalimuha yung mga Pilipino sa isa't isa, ano yung mga tradition natin, at kung paano ba ang buhay sa entertainment industry at sa pageant world. So, naging maganda talaga na naghintay kami kasi meron pa palang i-improve. So, ibang-iba yung itsura niya dati, iba yung title, iba yung cover, wala pa yung title. So, meant to be talaga na maghintay, maging patient lang dahil may igaganda pa talaga siya. And now we're here. So, yes. And it's